Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Ella at nais kong magsimula ng kwento na hindi ko pa kayang ipaliwanag. Hindi ko alam kung bakit sa kabila ng lahat ng tinatawag na tama at mali, ang nararamdaman ko ay tila umaalpas. Hindi ko kayang kontrolin. Siguro dahil sa kalikasan ng ating mga damdamin, hindi lahat ay nasusukat o nahuhusgahan ng simpleng mga tanong. Minsan, may mga pagkilos tayong mahirap ipaliwanag, ngunit sa ating puso, alam nating may dahilan. Gaya ng mga tagpo sa kwento ko, mga pangyayaring hindi ko matutunang kalimutan, mga damdamin na kumukulo sa loob ko. Sa bawat araw na lumilipas, napansin ko ang pagbabago sa kanya. Si Robert, ang aking mas bata at bagong stepdad, ay isang tao na mahirap iwasan. Hindi ko alam kung bakit, pero may mga pagkakataon na ang mga mata ko ay laging natutukso sa kanya, sa paraan ng kanyang galak at pagnanasa na halos hindi ko kayang itago. Lalo na tuwing magkasama kami sa bahay. Alam kong eto tama, wala ni isa sa aming pamilya ang makakaalam ng nararamdaman ko. At ang mga gabing dumaan na magkasama kami sa isang bahay ay nagbukas sa akin ng mga bagong pananaw. Mga pananaw na magpapagulo sa aking isipan. Hindi ko rin naman maiwasan ang mga pagkakataong malapit siya sa akin. Ang bawat pagdapo ng kanyang kamay sa aking balat ay may kakaibang kuryente na dumadaloy sa aking katawan. Ang mga titig niya may matalim na kaseryosohan, ngunit may halong init, tumatagos sa aking kaluluwa. Iniisip ko kung ramdam niya rin ba ang kuryenteng iyon. Isang titig lamang mula sa kanya at tila natutunaw ang lahat ng hadlang sa pagitan namin. At hindi ko kayang itanggi na may mga gabing hindi ko kayang isantabi ang mga nararamdaman ko. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa mga simpleng tinginan, mga salitang binitiwan na masyadong malambing, at ang bawat hakbang niya sa aking direksyon ay nagdadala ng kakaibang init na tila ba sumisirit mula sa aking puso. Hindi ko alam kung bakit nagiging mahirap na ang magkausap kami. Tinutukso ko na ang sarili ko at ang mga tanong ko ay bumabalik. Bakit ko ito nararamdaman? Bakit parang ang bawat gabi ay nagiging pagkakataon na mapansin ko siya ng mas malapitan? Habang binabaybay ko ang mga araw, hindi ko maiwasang mapansin na ang mga simpleng pagkilos niya ay may mga sensual na epekto sa akin. Isang ngiti mula sa kanya, ang paraan ng pagsasalita, at ang mga mata niyang may misteryo. Ang lahat ng iyon ay nagpapalakas ng nararamdaman ko. Tinutukso ko ang sarili ko, ngunit sa bawat paghinga, tila ba may lumalalim na hindi ko kayang itago. Siguro nga, tinatanggap ko na hindi lahat ng bagay ay makokontrol, lalo na ang mga nararamdaman ko. Pero may isang bagay na alam ko. Ang nararamdaman, kung ito ay hindi basta-basta, at maghahatid ito ng mga tanong at desisyon na magiging mahirap tanggapin. Hindi ko pa alam kung anong mangyayari sa amin. Ngunit sa mga sandaling ito, ang mga simpleng titig at pagkilos ay nagiging isang mainit na alon sa aking puso. Bawat galak, bawat tawanan, bawat titig ay isang hakbang patungo sa isang hindi ko kayang itanggi. Nandyan siya sa harap ko, nakaupo sa sopa, ang katawan niya nakadapa ng bahagya habang ang mga mata ay tahimik na nakatingin sa akin. Minsan lang kaming magkasama ng ganito, at sa pagkakataong iyon, parang may hindi matapos-tapos na tensyon sa hangin. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko, pero tila ang bawat sandali na tumatagal ay nagiging mas malupit, mas mainit, mas magulo. Ang puso ko, na dati tahimik, ay parang may nararamdamang hindi ko kayang ipaliwanag. Noong mga unang linggo, akala ko siguro ay isang biro lang ang nararamdaman ko para sa kanya. Saan ba nag-ugat ang mga ito? Hindi ko alam. Bawat titig, bawat salita, bawat hakbang niya sa aking direksyon ay may bagong kahulugan.
Ang mga gabing magkasama kami sa bahay ay nagsimulang maging mga sandaling pinipilit kong takpan ang aking nararamdaman. Ngunit sa bawat minuto, mas lalong lumalakas ang mga kuryente sa pagitan namin. Siguro nga, may mga pagkakataong mahirap na iwasan ang mga damdamin at isang gabing iyon, hindi ko na kayang kontrolin pa ang lahat. Naalala ko pa ng isang gabi, magkasama kami sa sala. Wala nang ibang tao kundi kami lang. Tinutukso ko na ang sarili ko dahil habang tinitingnan ko siya, may nakatagong init sa kanyang mga mata na hindi ko kayang ilihim. Lahat ng nararamdaman ko ay nagiging isang matinding alon sa aking dibdib. Ang paraan ng kanyang ngiti, ang kanyang hininga, ang kanyang mga mata na hindi gumagalaw mula sa aking katawan. Ang lahat ng ito ay nagpapalakas sa mga nararamdaman ko. Nag-umpisa siyang magkwento tungkol sa isang bagay na hindi ko na maalala, pero sa mga oras na iyon, ang mga salita niya ay naging malabo. Lahat ng naramdaman ko ay nakatutok na lang sa kanya. Hindi ko kayang alisin ang tingin ko sa mga labi niya, sa bawat galaw ng kanyang katawan. Tinutukso ko ang sarili ko, ngunit hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko. Habang binibigyan niya ako ng maliit na ngiti, naramdaman ko ang init ng kanyang katawan na parang sumasabay sa akin. Kung anong init ang nararamdaman ko, ganun din siguro siya. Hanggang sa isang hindi inaasahang sandali, nagdikit ang mga katawan namin. Ramdam ko ang bawat paghugot ng kanyang katawan at sa bawat galaw ng kanyang mga kamay. Hindi ko kayang itanggi na ang mga sensasyon na nararamdaman ko ay hindi basta-basta. Habang nagsasalita siya, ang kanyang boses ay may pag-aalalang dulot sa aking puso. Para bang sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, ako'y napapaamo. Napapaamo sa hindi ko kayang itanggi. Hindi ko rin alam kung bakit ang mga galaw niya ay tila sinadyang magtulak sa aking mga katawan upang magdikit, upang maramdaman ko ang bawat pagkakasundong nagaganap sa bawat sandali. Matapos iyon, hindi na ako sigurado kung ano ang mangyayari. Ang mga sandali sa pagitan namin ay may halo ng takot at kasiyahan. Natatakot ako sa mga damdamin ko, ngunit hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko. Siguro nga, hindi ko pa kayang tanggapin na may mga pagkakataong ang isang simpleng titig o pagkilos ay makakapagbigay ng bagong kahulugan sa buhay ko. Alam ko na ang mga sandaling iyon ay magiging mga alaala na hindi ko kayang kalimutan. At kahit na may takot, may kasiyahan din akong nararamdaman. Isang kasiyahan na hindi ko kayang ilihim. Bawat titig na nagtagpo sa pagitan namin ay naging isang lihim na pagnanasa. Hindi ko alam kung tama ba ang nararamdaman ko. Ngunit alam ko na hindi ko kayang itapon ang nararamdaman ko na para bang ito'y parte na ng aking kaluluwa. Hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Parang bawat araw, bawat minuto na magkasama kami, mas lalong lumalalim ang mga emosyon ko at hindi ko na kayang labanan ang mga init na nararamdaman ko sa katawan ko. Minsan iniisip ko kung pareho kami ng nararamdaman. Minsan, nahihirapan akong magtago ng mga sensasyon na parang nagpapasiko sa loob ko. Ang bawat galaw niya, ang bawat titig, ang bawat maliliit na bagay na ginagawa niya. Ang lahat ay tila may kakaibang epekto sa akin. Isang hapon, nagkasama kami sa isang mahabang biyahe. Magkatabi kami sa likod ng sasakyan. At kahit ang mga salita ay bihira naming itaguyod, ang katahimikan ay tila may sariling kwento. Naramdaman ko ang init ng katawan niya na dahan-dahang sumasayad sa akin. Ang bawat galaw ng katawan niya, kahit maliliit na paghinga, ay parang may kuryente na dumadaloy sa aking balat. Nais ko siyang lapitan, yakapin, at maramdaman ang init ng kanyang katawan na magsanib sa aking katawan. Ngunit parang may takot din ako. Takot na baka magbago ang lahat. Habang ang sasakyan ay dumadaan sa kalsada, nagtagpo ang aming mga mata.
Hindi ko alam kung gaano kami katagal na magkatinginan. Ngunit ang mga mata niya ay nagsabi ng maraming bagay. May bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Pero alam ko na may nararamdaman siya. Isang pagnanasa, isang init na hindi madaling itago. Kumikinang ang kanyang mga mata sa ilalim ng ilaw ng sasakyan. At ang bawat titig na ibinabalik niya sa akin ay naglalaman ng lihim na hindi ko kayang ipaliwanag. Isang lihim na pareho naming nararamdaman, ngunit hindi kayang isalaysay ng mga salita. Habang papalapit ang gabing iyon, nagiging mas matindi ang tensyon sa aming paligid. Ang simpleng kilos niya ay parang may isang di mabilang na mensahe na hindi ko kayang tanggapin. Ang katawan ko ay nagiging mainit at ang mga sensasyon ay nagiging matindi. Minsan, gusto ko nang sumabog, iparating kung ano ang nararamdaman ko. Ngunit may mga sandali rin na hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko. Bakit ba ako nahihirapan sa nararamdaman ko? Bakit parang may pumipigil sa akin? Minsan, tinatanong ko ang sarili ko kung ano ang mangyayari kung mas lalo ko pang pagtuunan ng pansin ang mga damdamin ko. Nais ko bang ipagsapalaran ang lahat? Nais ko bang mas lalo pang lumalim ang mga sensasyon na hindi ko kayang kontrolin? O baka naman ang mga halakhak at mga kwento na itinaguyod namin ang siyang magpapatibay sa lahat ng ito? Hindi ko alam. Ang tanging alam ko ay ang nararamdaman ko sa mga sandaling ito. Ang init, ang tensyon, ang bawat patak ng pawis na nagiging tanda ng hindi kayang pigilang nararamdaman. Minsan, isang simpleng galaw na katulad ng pagtama ng kanyang kamay sa aking braso ay nagpapaliyab ng apoy sa aking katawan. Parang may kung anong puwersa na naguudyok sa amin upang maging malapit, upang magtulungan. Sa bawat galaw, sa bawat pag-ikot ng katawan namin, may isang bagay na hindi namin kayang itago. Ang sensasyon, ang init ng katawan, ang bawat saglit na nakakaramdam kami ng kagustuhang magkasama, na parang hindi na kayang itago pa. Sa mga gabing, magkasama kami, ang hangin ay nagiging mabigat. Ang bawat galak at saya ay may halo ng init at sensasyon. Lahat ng ito ay nagiging mas matindi sa bawat kislap ng ating mata, sa bawat titig na hindi kayang ipaliwanag. Ang mga susunod na hakbang namin ay nagiging mas mahirap, mas puno ng tensyon. Ang lahat ng ito ay nagsisilbing isang pagsubok na hindi ko kayang malampasan, pero hindi ko rin kayang iwasan. At sa bawat pagkagat ng labi niya, sa bawat sipi ng hininga na umabot sa aking tenga, alam ko na ang mga susunod na araw ay magdadala sa amin sa mga bagong pagnanasa na hindi ko alam kung paano ko pa ipaglalaban ang sarili ko, sa nararamdaman ko. Ang bawat araw na magkasama kami, lalo lamang tumitindi ang init na nararamdaman ko sa kanyang mga galaw, sa kanyang mga titig. Ang mga simpleng kilos niya na hindi ko kayang ipaliwanag ay nagiging dahilan ng aking pagkahulog. Minsan, natatakot ako. Takot na baka lumalim pa ito at mawalan kami ng kontrol. Ngunit sa bawat magkasunod na hakbang, mas lalo kong natutuklasan ang init na hindi ko kayang itago. Hindi ko na kayang pigilan pa. Isang hapon, nagtagpo kami sa isang lugar na wala sa plano. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagdala sa amin doon. Ang simpleng pagkikita namin ay parang may kasamang kapalaran, isang hindi inaasahang pagkakataon na nagbigay daan sa isang hindi malilimutang sandali. Naglakad kami sa tabi ng ilog at ang malamlam na liwanag ng araw ay nagbigay ng kakaibang epekto sa aming mga katawan. Habang naglalakad kami, ang bawat hakbang ay mas naging mabigat. Ang hangin, ang mga tunog, at ang bawat sulyap ng kanyang mata ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa aking katawan. Sa bawat titig niya, tila ako'y nauurong at natutulala. Hindi ko kayang iwasan ang mga palihim na haplos ng hangin sa aking balat, pati na rin ang init ng kanyang katawan na tumatama sa aking sarili.
Parang may isang unseen force na naglalapit sa aming mga katawan. At sa bawat pagkatalikod niya, ang mga kamay ko ay kinakabahan, naghahanap ng pagkakataon na magtagpo kami. Hindi ko na kayang magpigil. Nagpatuloy kami sa paglalakad, ngunit ang mga hakbang na ito ay nagiging mas mabigat. Ang mga mata ko ay hindi na kayang magsinungaling at sigurado akong nakikita niya ang mga lihim na hindi ko kayang ipahayag. Nang magkatabi kami sa isang bench, nagtagpo ang aming mga katawan sa hindi inaasahang paraan. Minsan, gusto ko sanang humakbang palayo, ngunit ang bawat galaw niya ay nagiging dahilan para magtagpo kami ng mas malapit. Ang bawat sulyap ng kanyang mata ay parang nag-aanyaya sa akin at hindi ko na kayang tumanggi. Ang mga daliri ko ay gumalaw nang hindi ko namamalayan, tila may sariling pagnanasa na hindi kayang pigilan. Ang bawat sandali na magkasama kami, ang init ng katawan ko ay lumalakas. Wala akong magawa kundi sumunod sa agos sa bawat maliliit na galak at hinagpis na magkasama naming pinagdadaanan. Ang bawat haplos ng kanyang mga kamay sa aking mga braso ay nagpapaliyab ng apoy sa aking katawan. Hindi ko na kayang magtago pa. Ang mga damdamin ko ay umaabot sa mga hindi maipaliwanag na antas. Minsan, iniisip ko kung ano ang mangyayari kung mas lalalim pa ang nararamdaman ko. Ang mga lihim na ito ay hindi ko na kayang itago. Sigurado akong nararamdaman din niya ito, ngunit tila may mga bagay na hindi pa namin kayang ipahayag. Kaya't mas pinipili kong magpatuloy sa aming kwento, kahit na alam ko na ang bawat hakbang namin ay may kalakip na panganib. Sa mga sandaling iyon, ang mga mata niya ay nagiging malalim. Parang may mga salitang hindi nasabi, pero ang bawat galak at hirap na nararamdaman namin ay nakikita sa kanyang mga mata. Ang init na nagmumula sa aming katawan ay tila dumadami. Sa bawat sulyap na ibinabalik niya sa akin, ang puso ko ay parang bumibilis at ang katawan ko ay kumikilos ng hindi ko kayang kontrolin. Minsan, iniisip ko kung paano kami magtatapos. Pero sa mga sandaling ito, hindi ko na kayang isipin pa. Ang mga hakbang namin ay tila sumusunod sa isang makulay na daan, isang daan na magbibigay sa amin ng mas matinding pagsubok. Ngunit ang alam ko lang ay may bagay na hindi ko kayang itago. Ang nararamdaman ko sa bawat galak, haplos, at titig na magkasama naming Minsan, naiisip ko kung paano ko ba sisimulan ang lahat ng ito. Kung paano ko ba sasabihin na hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Ang mga maliliit na senyales, ang mga tingin, at ang mga simpleng galak na ibinubukas sa akin ay tila nagsisilibing daan upang matutunan ko ang tunay na kahulugan ng mga nararamdaman ko. Dati, hindi ko pa kayang ipaliwanag kung ano ang mga ito. Ngayon, unti-unti kong napagtanto na ang bawat detalye, bawat galak na ibinibigay niya ay nagiging bahagi na ng aking kwento. Tuwing magkasama kami, may mga sandali na hindi ko kayang kontrolin ang mga titig ko. May mga pagkakataong hindi ko na kayang itago ang init ng katawan ko sa tuwing nadarama ko ang malapit niyang presensya. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin, pero alam kong may kakaibang koneksyon kami na hindi maipaliwanag sa mga simpleng salita. Kahit na walang mga galaw, ang mga mata namin ang nagsasabi ng lahat ng hindi namin kayang isalita. Ang bawat sulyap ay may ibig sabihin. Ang bawat ugnay ay puno ng hindi masabi-sabing saloobin. Ang bawat sandali ng pagkikita namin ay nagsisilbing tulay upang mas makilala namin ang isa't isa. Hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa mga damdamin at iniisip. Minsan, akala ko'y hindi ko na kaya pang magpatuloy, na baka ang mga pakiramdam ko ay makakasira ng lahat ng magaganda sa paligid ko. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ramdam ko na ang bawat sandali ay may dahilan. Hindi ko kayang itanggi.
At sa tuwing magkasama kami, ang bawat hakbang at galaw ay nagiging daan upang mas mabigyan ko ng pansin ang nararamdaman ko sa kanya. Ang isang sulyap mula sa kanya ay sapat na upang magbukas ang puso ko. Hindi ko na kailangang magsalita. Ang mga mata lang namin ang nagpapahayag ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Dito ko na lamang na minsan, hindi ang mga salita ang pinakaimportanteng aspeto ng isang relasyon, kundi ang mga hindi nasabing damdamin, ang mga simpleng galak na hindi kayang iparating sa kahit anong wika. Minsan, hindi ko na kayang magpigil. Sa mga sandaling magkasama kami, ang mga galak at kaligayahan na nararamdaman ko ay sumasabog sa aking katawan. Ang bawat titig, bawat halakhak, at bawat pagkilos niya ay nagbibigay ng kakaibang init sa aking puso. Nais kong maramdaman pa ang higit pa, ngunit natatakot ako. Natatakot akong baka mapagod ako o baka hindi na siya magbalik. Pero sa bawat pagkakataon na magkasama kami, nalilimutan ko ang lahat ng takot. Ang bawat sandali ay nagiging mahahalaga at bawat haplos at titig ay tila may dala na kasunod na hindi matitinag na koneksyon. Ang mga maliliit na bagay na ginagawa niya, ang mga simpleng paggalak, ang pag-aalaga, at ang mga maliliit na gestures ay nagiging dahilan upang lalo pa akong matutong magtiwala. Hindi ko kayang itanggi na sa kabila ng takot, ako ay unti-unting nawawala sa lahat ng mga hadlang na may mga galak na napapalitan ng pag-unawa sa bawat galak ng buhay. Sa bawat sulyap, ang mga sagot na hinahanap ko ay unti-unting napapalit ng pag-ibig at sigla. Habang patuloy ang aming kwento, unti-unti kong napagtanto na hindi ko na kayang pigilan pa ang aking nararamdaman. Lahat ng mga bagay na ito, ang mga saloobin, ang mga kilig, ang init na dulot ng bawat galak, at pagkakaalam na mayroong hindi matitinag na koneksyon sa aming dalawa, ay nagiging sanhi ng aking pag-unawa sa kung anong klaseng pagmamahal ang aking nararamdaman sa mga simpleng galak at sulyap. Natutunan kong tanggapin ang mga nararamdaman ko. Hindi ko na kayang itago pa ang bawat hakbang ko patungo sa kanya. Nais ko sanang simulan ang kabanatang ito nang may konting pag-aalinlangan. Ngunit hindi ko na kayang magtakip pa. Hindi ko na kayang magpigil ng mga nararamdaman ko. Habang ang mga araw ay dumaan at patuloy na lumalim ang ugnayan namin, natutunan kung hindi na pala kailangan ng mga palusot. Sa mga simpleng sandali, sa mga pagsulyap, sa mga hindi masambit na salita, natutunan kong tanggapin kung ano ang nararamdaman ko. May mga pagkakataon na natatakot ako. Natatakot na baka hindi ako sapat. Na baka ang mga hinahanap ko sa kanya ay higit pa sa kung anong kayang ibigay ng isang tao. Pero sa kabila ng mga takot na iyon, mayroong isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang mga maliit na sigla. Ang mga sulyap na naglalaman ng mas malalim na kahulugan. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan kong tanggapin na ang pagmamahal ay hindi palaging ayon sa plano. Hindi palaging perfect, hindi palaging madali, pero ito ang nararamdaman ko. At natutunan ko ring tanggapin na kahit may mga pagkukulang, mayroong halaga sa bawat hakbang ng proseso. Isang araw, habang kami ay magkasama, hindi ko kayang itago pa ang nararamdaman ko. Ramdam ko na parang isang mabigat na bagay na pinipigilan ko sa loob ko. Kaya't sa isang saglit ng katahimikan, nagdesisyon akong magbukas ng aking puso. Hindi ko na kayang magtago pa. Tinanong ko siya, pwede bang hindi na tayo magtago pa? Pwede ba tayong maging tapat sa isa't isa? Habang nagsasalita ako, ramdam ko ang pag-aalangan ko. Ngunit naramdaman ko rin ang kanyang mga mata na naglalaman ng parehong pagkabahala at pangako. Hindi niya ako pinigilan. At sa kabila ng mga alalahanin, ang mga mata niya ay nagbigay sa akin ng pag-asa.
Doon ko napagtanto na ang mga tanong ko ay hindi pala kailangang sagutin agad. Baka kailangan ko lang ng oras upang magpatawad sa sarili ko at tanggapin ang pagmamahal na ipinagkaloob sa akin. Habang magkasama kami, hindi ko na kayang pigilin ang mga saloobin ko. Ang mga pahayag ng kanyang mga mata, ang mga galak ng kanyang mga galak ay nagsisilbing kasagutan sa mga hindi ko pa kayang ipaliwanag. Sa bawat gabing magkasama kami, natutunan kong tanggapin na ang pagmamahal ay hindi palaging kailangang may mga sagot. Minsan, ang mga pagnanasa at ang mga hindi nasabing salita ang pinaka-importante, ang pagtanggap sa isa't isa kahit na hindi tayo perpekto. Ngunit hindi ko rin kayang itanggi na may mga bagay na mahirap ipaliwanag. Sa mga sandaling magkasama kami, ang mga nararamdaman ko ay hindi palaging magaan. May mga pagkakataong ramdam ko ang bigat ng mga desisyon ko at may mga sandaling tinatanong ko kung tama ba ang ginagawa ko. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi ko kayang baguhin. Ang pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya. Habang magkasama kami, natutunan ko na hindi laging kailangan na maliwanag at ganap ang lahat ng sagot. Minsan, ang mga gabing magkasama kami at ang mga simpleng galak ay sapat na upang maipakita ang pagmamahal na hindi kailangang ilahad sa salita. Sa mga mata niyang iyon, natutunan ko ang kahalagahan ng pagpapatawad at pagtanggap. Hindi lang sa iba kundi pati na rin sa sarili ko. Minsan, ang buhay ay dumating sa isang punto na kailangan mong pag-isipan ang lahat ng nangyari. Hindi ko alam kung paano ko narating ang mga sandaling yon, pero hindi ko rin kayang itanggi na sa bawat araw na lumipas, ang relasyon namin ay nagbigay sa akin ng mas malalim na pangunawa sa sarili ko. Hindi ko na kayang pigilin pa ang nararamdaman ko at ang pagnanais na matutong tanggapin ito. Ngunit, sa kabila ng lahat ng kasiyahan at saya na dulot ng pagiging magkasama, may mga sandali ring nagbabalik sa aking alaala, mga tanong, mga pangarap na hindi natupad. May mga pagkakataong naaalala ko ang mga panahon na hindi ako sigurado kung tama ba ang pinipili kong landas. Minsan, naiisip ko kung kaya ko bang baguhin ang takbo ng aking buhay o kung patuloy na ba akong susunod sa isang agos na hindi ko alam kung saan patungo. Ang mga gabing magkasama kami ay mga sandaling puno ng emosyon, puno ng mga pagkatalo at tagumpay na hindi ko kayang ipaliwanag. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may natutunan akong mahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang pagtanggap. Hindi ko lang tinanggap siya, kundi pati na rin ang sarili ko. Tinanggap ko ang mga kahinaan ko, ang mga bagay na akala ko noon ay magiging sagabal sa aking kaligayahan. Hindi ko alam kung saan kami patungo. Pero natutunan kong tanggapin na walang kasiguraduhan sa lahat ng ito. At sa kabila ng hindi tiyak na hinaharap, naramdaman kong mas maligaya ako dahil natutunan kong magpatawad at magsimula muli. Minsan, ang pagbabago ay nagsisimula sa maliliit na hakbang. Hindi ko kailangang maging perpekto at hindi ko kailangang magmukhang hindi natitinag. Sa bawat hakbang na ginawa ko patungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili, natutunan ko ang kahalagahan ng pagpapatawad. Hindi lang sa ibang tao, kundi pati na rin sa sarili ko. Pagtanggap sa mga pagkakamali at pagtanggap na ang mga pagsubok ay bahagi ng paglalakbay. Ang mahalaga ay hindi ang pagkatalo, kundi kung paano ka bumangon mula rito. At sa bawat gabi na kami magkasama, natutunan kong hindi laging kailangan na may mga kasiguraduhan. Minsan, ang pinakamahalaga ay ang mga simpleng bagay, ang mga sulyap, ang mga haplos ng kamay, at ang mga pagnanasa na hindi kailangang ipaliwanag. Natutunan kong tanggapin na hindi ko kailangang magtakip o magpaliwanag ng lahat ng bagay. Ang mga nararamdaman ko ay sapat na upang maramdaman ko ang halaga ng bawat sandali. Sa mga sandaling iyon, natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi laging ayon sa plano. Hindi ito palaging magaan,
at hindi ito palaging puno ng kasiyahan. Minsan, may mga pagkakataong tinatanong ko ang aking sarili kung tama ba ang ginagawa ko. Ngunit, sa bawat hakbang ko sa buhay, natutunan kong yakapin ang lahat ng nararamdaman ko. Hindi ko na kailangang magpanggap. Hindi ko na kailangang magtago pa. Sa huli, natutunan ko na ang pinakamahalaga ay ang pagtanggap at ang pagpapatawad sa kanya at sa sarili ko. Wala nang ibang mahalaga kundi ang magpatuloy sa buhay na may lakas ng loob at pusong tapat. Ang buhay ay patuloy na magdadala ng mga pagsubok. Ngunit sa bawat hakbang na ginagawa natin, natututo tayong mas maging maligaya at mas matatag. Sa bawat kwento, may mga simula at may mga katapusan. Minsan, ang mga kwento ay hindi nagtatapos kung paano natin ito nais. Ngunit natutunan kong tanggapin na ang buhay ay isang serye ng mga kwento. May mga pagkakataong puno ng saya. May mga pagkakataong puno ng lungkot. Pero, sa bawat pagwawakas, may pagkakataon ding magsimula muli. Sa mga sandaling kami magkasama, natutunan ko ang mga bagay na hindi ko inaasahan. Natutunan kong tanggapin na ang pagmamahal ay hindi palaging kasing ganda ng kwento sa pelikula. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang puro saya. May kasamang hirap, sakripisyo at paglago. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, natutunan kong mahalaga ang bawat sandali. Hindi ko na kailangang manghinayang sa mga bagay na hindi ko kayang baguhin. Ang importante ay kung paano ko binago ang sarili ko at kung paano ako natutong tanggapin ang mga pagkatalo at pagkakamali. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsubok, may mga pagkakataong ang puso ko ay patuloy na umaasa. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa akin, ngunit natutunan kong yakapin ang mga posibilidad. Natutunan kong hindi ko kayang kontrolin ang lahat ng bagay, pero kayang-kaya kong kontrolin ang aking pananaw at ang paraan ng pagharap ko sa buhay. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa amin o kung magkakaroon pa kami ng pagkakataong magkasama. Pero natutunan kong sa bawat hakbang ng buhay, may mga pagkakataong kailangan mong sumuko. Hindi sa relasyon, kundi sa mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Ngayon, ako'y nakatayo sa harap ng isang bagong simula. Natutunan ko na ang bawat relasyon, bawat hakbang na ginawa ko sa buhay ay may dahilan. Ang mga pagdadaanan kong pagsubok ay hindi ko kayang iwasan. Pero natutunan kong tanggapin ang mga ito bilang bahagi ng aking paglago. Kung may natutunan man ako sa lahat ng ito ay ang kahalagahan ng pagpapatawad sa iba at sa sarili ko. Sa bawat paglipas ng araw, natutunan kong magpatuloy. Hindi ko kayang baguhin ang nakaraan, pero may kontrol ako sa kung paano ko tinitingnan ang bukas. Kaya, kahit na natapos na ang kwentong ito, may pag-asa pa rin sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, pero natutunan kong maging bukas sa mga posibilidad. Ang kwentong ito ay natapos na, ngunit ang buhay ay patuloy na magdadala ng mga bagong simula. Ang mahalaga ay natutunan kong magpatuloy, natutunan kong maging tapat sa aking sarili, at natutunan kong tanggapin ang lahat ng aspeto ng buhay ko. Mga magaganda at mga mahirap tanggapin. Sa bawat hakbang, natutunan ko na hindi ako nag-iisa sa aking laban. Ang buhay ay patuloy na umaasa sa pag-ibig, sa pagbabago, at sa pagtanggap sa bawat parte ng ating sarili. At ngayon, ako'y naglalakbay pa rin. Isang bagong simula. May pag-asa sa puso at handang sumalubong sa mga bagong kwento na magdadala ng mas maraming aral. Sa lahat ng nangyari, hindi ko na alam kung saan ako magsisimula. Ang mga desisyon ko, mga aksyon, at ang mga pakiramdam na naghalo-halo sa puso ko, lahat iyon ay nagsanhi ng maraming pagbabago. Ngunit sa kabila ng lahat ng kalituhan, isang
Bagay ang natutunan ko. Ang pag-ibig at ang mga desisyon natin ay may mga epekto na mas malalim kaysa sa ating iniisip. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang takbo ng lahat. Noong una, akala ko magtatapos lang ang lahat sa isang pagkakamali na hindi ko matanggap. Ngunit habang tumatagal, natutunan ko na hindi lahat ng bagay ay ganun kadali. May mga pagkakataong ang puso natin ay magsusulong ng mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Ngunit darating ang panahon na mas malinaw ito. Nakita ko kung paano nagbago ang mga relasyon ko sa mga tao sa paligid ko. At pati na rin ang sarili, Ingo. Hindi ko na kayang balikan ang mga nakaraan at hindi ko rin kayang itapon ang mga natutunan ko. Ang mga desisyon na nagdala sa akin sa mga hindi inaasahang sitwasyon ay nagsilbing mga hakbang na nag-empower sa akin. Ang matutunan ko ang tunay na halaga ng self-awareness at pagkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang mga takot ko. Minsan, ang pinakamahalaga ay hindi kung ano ang sinasabi ng iba, kundi kung paano natin tinanggap ang ating sariling pagkatao. Matapos ang lahat ng ito, napagtanto ko na ang pag-ibig at pagtanggap ay hindi laging magkapareho. Ang importante ay matutunan natin kung paano tanggapin ang ating sarili, pati na rin ang mga pagbabago na dulot ng ating mga desisyon. Nagbabalik na ako sa normal na takbo ng buhay, ngunit hindi na tulad ng dati. Mas matatag, mas maingat, at mas tapat sa sarili ko. Alam ko na hindi ko kayang baguhin ang nakaraan, pero may lakas akong humarap sa hinaharap na may pag-asa at pagkatuto mula sa lahat ng pagsubok. Mahal kong DJ Serene, kahit maraming kwento, may mga pagkakataong ang tunay na kwento ay hindi nasusulat sa papel. Ang mga natutunan natin mula sa ating sariling karanasan ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas na magpatuloy. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa akin, ngunit natutunan ko na hindi ko kailangan pang mag-alala. Ang lahat ng ito ay bahagi ng aking paglalakbay, isang paglalakbay na mas matibay ngayon kaysa noong una. Salamat sa pagbigay pansin sa kwento ko. At sana ay may naibahagi akong leksyon na makakatulong sa mga makakabasa ng liham na ito. Mga kasirin, maraming salamat sa pagsama sa akin sa kwentong ito. Sana'y napukaw nito ang inyong mga puso at nagbigay ng mga aral na maaari nating dalhin sa ating mga buhay. Hanggang sa susunod na kwento, patuloy lang tayong magtulungan at magbigay inspirasyon sa isa't isa.